Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash. Sa hangarin maging bahagi at bigyan ng kapangyarihan ang mahihinang sektor, ang Philippine Red Cross at Office of the Civil Defense o ang OCD ay nagkaisa para magsagawa ng community-based disaster risk reduction trainings para palakasin ang paghahanda ng publiko sa mga sakuna. Lumagda sa Memorandum of Understanding sina PRC Chairman at CEO Dick Gordon, PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, OCD Undersecretary Ariel F. Nepomuceno at Civil Defense Training Institute Director Eugenio Hepte Jr. Sabi ni Chairman Gordon, ang pakikipag-alyansa sa OCD ay magpapalakas sa mga inisyatibo ng PRC upang hikayatin at bigyan ng kapangyarihan ang mas maraming Pilipino na maghanda at tumugon sa mga sakuna. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, mabubuo ang pagtutulungan habang taglay ang pagtitiwala sa sarili. Nagpasalamat naman si Yusek Nepomuceno sa Philippine Red Cross sa paglagda sa kasunduan na tulungan ang OCD sa misyon nitong magligtas ng mga buhay. Ginanap ang paglagda sa MOU kasabay ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction nitong October 14 sa Philippine International Convention Center. Sa pagdiriwang ng Global Handwashing Day 2024 na may temang Why Are Clean Hands Still Important, binibigyan diin ng Philippine Red Cross ang kahalagahan ng malinis na kamay bilang pananggalang laban sa mga sakit. Nakatuon ang advokasiyang ito na itaas ang kamalayan at pag-unawa tungkol sa kahalagahan ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon bilang isang mabisa at abot-kayang paraan upang maiwasan ang mga sakit. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nagliligtas rin ng buhay. Dahil importante para sa PRC na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng mamamayan, ipinagmamalaki ng PRC ang kanilang mga pag-aari gaya ng mga water tanker, water filtration units, at iba pa na ipinapagamit sa mga barangay at evacuation centers para mayroong pagkukunan ng malinis sa tubig ang mga nangangailangan. Ayon kay PRC Chairman at CEO Dick Gordon, araw-araw na isinusulong ang kalinisan sa kamay sa pamamagitan ng mga serbisyo gaya ng pamamahagi ng malinis na tubig, hygiene kits, at awareness seminars. Patuloy ang PRC sa pagpapalaganap ng kamalayan sa mga komunidad upang mapanatiling ligtas at malusog ang bawat isa. Masayang inanunsyo ng Red Cross Youth Davao del Norte Chapter ang mga paparating nilang aktibidad ngayong Oktubre. Isa sa magaganap ay ang Youth Adapt Training 2024 o ang Y-Adapt, kung saan ito ang pagkakataon nilang mamuno, matuto at kumilos sa harap ng pagsubok ng climate change. Bilang paggunita sa Red Cross Youth Month, ang 2 araw na interactive training mula October 19 at 20 ay magbibigay sa mga kalahok ng mga kakayahan upang harapin at mapagtagumpayan ang climate change. Ang seminar ay para sa mga kabataang handang gumawa ng pagbabago. Sa mga Red Cross Youth, kung handa na kayong pumilos laban sa climate change, sumali sa interactive game-based curriculum na idinisenyo para i-educate, i-engage, at i-inspire kayong mga kabataan na manguna sa climate adaptation sa inyong mga paaralan at komunidad. Nagsimula na ang pagpaparehistro at magtatapos sa October 17. Bisitahin ang Facebook page ng Red Cross Youth Davao del Norte Chapter at i-click ang registration link. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan nyo ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode! Maging konektado sa PRC News Flash para sa napapanahong balitang Red Cross. Kung meron kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash.